Magandang umaga mga ka-followers! Isa na namang usapang pangkalusugan ang hatid sa atin ng sagot ka ni Doc. Ngayong umaga ay sasamahan tayo ni na Dr. Mary Lauren Europa at ng ating resident doctor at host, Dr. Rebecca Castillo. Hello, good morning po ulit sa ating mga ka-followers. Good morning, Dr. Becky. Happy morning, Dr. Happy Lau. morning, Doktora. Opo, today meron tayong topic na medyo mainit ngayon, no? Medyo hot topic na kung tinatawag. Kasi nauuso. Di ba po, Doktora? Yes, oo. Yeah, so if we are aware with what's happening, kung tayo'y nakakapagbasa ng mga dyaryo, ganyan, malalaman natin na merong mga personalities, no, who are said to have this condition. Kaya po aming minarapat kahit ngayon ay Heart Month, no, na allot tayo ng isang episode to discuss ang topic natin today, which is diverticular disease, o yung pagkakaroon ng diverticulosis at diverticulitis. Yun po, ma'am. Tama ka, Dr. Lau, no? So, napaka-importante na malaman ng mga tao ano ba itong kondisyon na to, no? Paano ba maiwasan? Ano dapat gawin? Ano ba red flag para hindi mag-panic, no? Kasi hot topic talaga to, sabi mo nga. So, importante ma-inform natin ang ating mga followers, ating mga viewers. No? Mabuti na isipan mo to, Dr. Lau. Oo nga po, Doktora. Kung usually po kasi kada February, ma'am, di ba po, tayo ay nagpre-prepare ng mga heart issues, heart topics. Yes. Kaya lang, dahil ito ay relevant and timely ngayon, nag-set aside kami ng one episode just to discuss this. But today, we will do things differently, no? Dahil nga medyo short notice kami nag-prepare ng isang episode regarding this topic. Ako po muna ang mag-represent ng isang pre-recorded lecture, and later on po sa episode natin, meron po tayong naimbitahang guest expert to talk about this, a gastroenterologist. Ma'am, sa practice nyo po, marami po ba kayong na-encounter also na merong diverticular disease, ma'am? Kasi maaring infection nga ang sanhi nito, ma'am. Actually, Dr. Lau, yung kasing sakit na yan, hindi siya ganun ka-common. Kaya medyo ang doktor hindi masyadong aware, no? Ako Yes. personally, pag sumakitan siya, iisipin ko, baka appendicitis yan o gastritis. Hindi mo isipin tong kondisyon na to kasi hindi ganun ka-common, no? Yes, ma'am. Tapos usually, Dr. Lau, nakikita yung incidental finding, di ba? Yes, Pag exactly. nagawa ng CT scan o colonoscopy yata, nakikita rin, Yes, ano? ma'am. Opo. So, majority incidental finding, no? Pero mahalaga na malaman natin itong kondisyon na to kasi palagay ko medyo common na rin ito dahil nga sa lifestyle natin, no? So, salamat at ikaw ay magbibigay ng lecture at short notice, no? At meron Yes, ka na ma'am. reactor na specialista dito. Mabuti, we are also very lucky na meron po tayong nakuhang Yes. eksperto, no? Isang gastroenterologist na maaring Yes. mag-enlighten sa atin during the Q&A. Yes, siya na magkukang sa Q&A, no? Sasagot ng mga tanong, no? Kung meron siyang additional, no? So, papasalamat tayo at meron ka rin nakuha na specialista, no? Kasi kung tayong dalawa lang, hindi masyadong authority, no? Yes, although we are doctors, pero importante may specialista talaga doon, no? Although may knowledge tayo dito, no? Yun. So, salamat. So, magpe-pray muna tayo bago ka magbigay ng iyong lecture. Yes, yung presentation, no? So, okay. So, gusto kong batiin lahat ng ating FB Live followers na wish ko sana tayong lahat ay malusog, masigla, malakas, at masaya, no? So, tayo po muna yung manalangin bago mag-present si Dr. Lau. Let's bow our heads. Ama namin, na sumasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ngayong umaga. Maraming pong salamat at kami ginising yung lahat ay malusog at masigla. Salamat po sa magandang panahon. At salamat po sa napakadaming biyaya na natatanggap namin sa inyo. Salamat po at meron naman kayong pag-uusapang importanteng topic po, hot topic po ngayon na kailangan malaman ng mga manonood natin para ano ba itong sakit na to, paano ba siya maiwasan, if ever, o anong dapat na gawin para wag siyang lumaga. Salamat po at si Dr. Lau ay willing na magbigay ng presentation at babayaran niyo rin yung aming dalubhasang panauhin na gastroenterologist na
masagot din niya lahat ng mga tanong natin at mga gusto nating malaman tungkol sa kondisyon na to. Salamat po Lord sa lahat ng blessings. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay, Dr. Lau. Sige po. At Sir Long, ang ating tech team, maaari na po natin isalang ang ating pre-recorded video. Ako din po yun. Oo, sige. Thank you, Dr. Lau. Yes, ma'am. Okay, pa. Take it away. Hey, so magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-followers. Ako po si Dr. Mary Lauren Europa at welcome again to SKND. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang diverticular disease. No? So, dahil for those of you na nag-pay attention sa ating current events, no, medyo ito po'y matunog na sakit because a famous high-ranking personality is said to have this disease right now. No? So aming napag-isipan sa aming ng SKND team na ating pag-usapan ito. No, so for those who are regular followers of this program, no, alam nyo naman na ako ay regular host natin ninyo at ako ay isang internal medicine specialist at ang specialization ko ay adult cardiology. So I am in no way an expert when it comes to diverticular disease. Kaya we're doing things differently today. Tayo po ay nag-invite ng isang guest expert to help us later during the Q&A, no, to expound. So ako po ay magbibigay lang ng short lecture and we will talk about the basics first, no? And then later on, our guest expert will help us navigate more sa disease during the Q&A. Okay, so ito nakikita natin, picture lang ng ating tinatawag na large intestine o ng colon at nakikita nyo kung nasaan yung mga tinatawag na diverticula. So we will focus more on the anatomy later. Okay. So, our next slide. Okay, so ang diverticula, sinasabing yung prevalence niya, no, less than 10% sa among people na under 40 years old. So, tumataas ito habang tayo tumatanda. It can reach as high as 50% to 60% among people over the age of 60 to 80 years old. No? So habang tumatanda, mas malaki ang chance na tayo ay mag-form ng mga diverticula na ito. Pagdating naman sa gender, it affects both sexes almost equally. No? Although sinasabi nga nila na ang mga babae, pag mas matanda, no, mas maraming babae ang meron nito. Tapos pag mas bata, mas marami ang mga lalaki. Sabi rin nila na mas severe daw ang disease kapag mga babae ang meron. So later on, maybe we can ask our expert to weigh in on this more. Ang location din or geography also has an effect, no? Sa western countries, mas madalas nakikita ang diverticular disease or ang presence of diverticula. Ito mas marami sa kanila. And it's said dahil siguro sa kanilang diets, no? Mas mababa sa atin, sa Asia at sa Africa. It is also said na sa western countries, mas madalas ang presence ng diverticula sa kaliwa. At sa atin naman daw sa Asia, mas madalas sa kanan. Okay, so ito dito sa ilalim na picture, pinapakita lang ang mga common na sanhi ng left-sided abdominal pain. So, makikita natin kasama doon ang diverticulitis. Pero ang ibang maaring maging differentials or maaring maging suspetsang sakit, pwede rin itong appendicitis, constipation, kidney stones, stomach ulcers, gastroenteritis, and inflammatory bowel disease. Pag babae naman, maaring menstrual cramps, endometriosis at ovarian cyst. Pag lalaki, maaari itong hernia, no, inguinal hernia or testicular torsion. So marami ring ibang possibilities, hindi nangangahulugan na pag left-sided pain, diverticulitis agad. Okay, so it's just one of the differentials na maaari nating isipin. Okay, so very short anatomy lang, no? Yung pinag-usapan natin na diverticula, ito ay nakikita sa large intestine o sa colon. So makikita nyo, ito po ang bituka ng
Kuha tayo ng laser pointer, okay? So, ito yung bituka ng isang tao. So, after ng stomach o nung sikmura, no, magiging ito na muna yung light pink, yung small intestine. Habang mahaba po yan, no, metro-metro yan. After ng small intestine, siya ay aakyat, no? Ito ang tinatawag na ascending colon. Dito na sa parang darker pink, ascending colon, tapos transverse colon, tapos descending colon. Ngayon, sabi nga, ang diverticular disease ay maaring magmula sa kanan o sa kaliwa. So in other words, maaring dito sa gawing kanan, sa cecum ascending, pwede rin dito sa pababa, descending at sigmoid colon. So after nyan, ibababa na yung yung bituka, pababa na doon sa rectum o doon sa kung saan ilalabas na natin siya sa ating katawan. So the areas where diverticula develop can be the left or the right. Again, more common sa mga Western countries sa left, sinasabing pag Asians, nasa right. Okay, so ano bang ibig sabihin ng diverticulum or diverticula? So diverticulum, pag iisa lang, singular, pag plural, marami, diverticula. Okay? So ito lamang ay mga abnormal pouch, o parang bulsa, no? Mga openings sa isang hollow organ, in our case, yung colon, no? Parang nagkakaroon siya ng mga bulsa-bulsa o parang outward na kuntil, ganyan, nagkakaroon ng mga openings. Okay? So, yun po ay tinatawag yung diverticulum o diverticula. Ngayon, kapag meron kang diverticula sa colon mo, ang tawag doon diverticulosis. Okay? Just the presence of diverticula in your colon. Kapag naging diverticulitis, pag nandiyan na yung word na itis, ibig sabihin meron ng inflammation o pamamaga or infection yung diverticulum mo or yung mga diverticula mo. So, diverticular disease, yan po ay ini-encompass niya na parehong yung diverticulosis at diverticulitis. Okay? So, ang diverticula, sinasabi, ito ay nag-form doon sa mga weak points sa ating bowel wall, no? Yan. Kung saan medyo mas mahina yung bowel wall or yung wall ng iyong colon, doon siya lumalabas o doon umuusbong yung mga bulsa. Sabi din daw, ito ang area kung saan nagpe-penetrate yung mga blood vessels. So, ibig sabihin, pag ito'y nagasgas, no, baka maari talagang mag-bleed kasi it's adjacent to the vessels. Sabi nga, most common ito sa left colon because, as I said earlier, mas common ang phenomenon na to sa Western countries. At sila rin ang mas common ang sa left nagkakaroon ng diverticula. Okay, for the pathophysiology, kanyang pinagmulan, yung kanyang sanhi, hindi pa siya completely understood. Pero sinasabi, may association daw ito sa mga diets na low in fiber and high in refined carbohydrates, no? Yung mga processed food din. So, sabi na if you have that, you have less bulky stools that retain less water and may alter gastrointestinal transit time. Dahil mas matagal nga ang transit time sa bituka, maari itong mag-lead to dysbiosis, which is yung imbalance ng good and bad bacteria dun sa microbiome sa ating colon. Okay? Maari din itong maging sanhi ng increased intracolonic pressure. So pag mataas ang pressure mismo o high pressure doon sa ating colon, it makes evacuation of the colonic contents more difficult and then magkakaroon ng parang microherniation or pseudohernias doon sa iyong colon. No? So parang magkakaroon nga siya ng bulsa-bulsa kasi mataas yung pressure doon within our bituka. Okay? So, other factors, genetics, sinasabing it accounts for at least 40%, no? 40% ng sanhi na ito ay dahil namamana natin. And then, yung 60%, it would be a combination of these other things like physical inactivity, constipation, obesity, smoking, and treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs or mga non-steroidal na pain relievers. Okay, so maari din daw yun factor kung bakit tayo nagkakaroon ng diverticula. Okay, so symptoms of diverticulosis. Again, ito lang yung presence ng mga bulsa-bulsa.
Okay, so most are asymptomatic. So maaring wala po silang nararamdaman. Yung iba naman po, nagkakaroon ng crampy pain or discomfort, parang bloating, ganyan, constipation or diarrhea. So if may symptoms man, these are usually mild, no? So most are asymptomatic or yung iba merong mild symptoms. So ang term for it is yung symptomatic uncomplicated diverticular disease or yung SUDD, SUD. Okay? Ngayon, pag sinabing diverticulitis, again, pag may word na itis, ibig sabihin meron ng inflammation, no, or infection. So it's the most common complication of diverticulosis, okay? And it affects 10 to 25% of patients who have diverticulosis. So kung may diverticulosis ka, maaari kang magkaroon ng diverticulitis, and it happens among 10 to 25% of patients. So nakikita nyo yan, may mga bulsa, no? Outpouchings. Tapos, kapag nagkaroon na ng infection o napuno ng nana or nagkaroon ng maliit na bara yung iyong bulsa, no, pocket, maaring magkaroon ng pamamaga. So dito, ano na siya, maga na compared dito sa isang picture, no? So again, this is your colon. Ito, walang mga bulsa-bulsa. Dito meron. Kung nakikita niyo po itong maliit na ito, mukha siyang bulsa, no? Yan yung appendix. Kaya minsan, no, trivia, tinatawag nila na ang diverticulitis is left-sided appendicitis kasi sometimes they may have the same symptoms. Kasi pareho rin naman, di ba? May parang outpouching din, no? Ang kaibahan lang, ang appendix, normal na part siya ng colon. Samantalang ang diverticulosis, umusbong siya. Okay? Okay, so for the pathophysiology, more on the pathophysiology of your diverticulitis, no? So, pwede siyang multifactorial. So, maraming reasons behind it. Andun din po ang genetics, no? Tsaka yung mga nabanggit ko kanina. Pwede rin po din yung nagkaroon ng presence of a fecalith. So, ito po ay dumi, no? Ang ating dumi na tumigas, parang bato. Yan, ganyan, fecalith, na maaring barahan yung pinaka bungad or pinaka neck nung pouch, no, nung bulsa. Maari din daw pong dysbiosis ng bacterial flora. So ang ating mga colon, syempre may ano yan, may mga bacteria ang nakatira diyan, no, good and bad bacteria. Pag sinabing dysbiotic, mas mataas ang concentration ng mga bad bacteria or yung mga pro-inflammatory bacteria compared dun sa good bacteria. So ito pong pagdami ng pro-inflammatory bacteria can lead to inflammation, no? So, kaya maaaring magkaroon ng diverticulitis. Tapos, pwede rin pong maging sanhi niyan yung micro or macro perforation. Kapag nagkaroon ng maliliit na gasgas o sugat sa colonic wall, pwede rin pong magkaroon ng pamamaga or diverticulitis. Okay, presentation o yung mga symptoms, no, pag diverticulitis na. So, pwedeng magkaroon ng left lower quadrant pain, maaari ding maging right kasi nga in certain cases may diverticular din sa right side, 'di ba? Maaaring magkaroon ng fever, no? And then also leukocytosis o pagtaas ng WBC when you do your CBC. Okay? Ang doktor naman kapag in-examine, pag ikaw ay pinalpate or kinapa yung tiyan, may pananakit, no, kirot. Kapag kinapa, maaring may maramdaman na mass o bukol. Pag pinakinggan gamit ang stethoscope, high-pitched yung bowel sounds at maaring magkaroon ng rebound. Ibig sabihin, kapag pinindot mo dito at binitawan, magkakaroon ng kirot, no? So, pwede mo rin siyang patalunin, paubuhin, sumasakit yung area. So, yun po yung tinatawag na rebound. Okay, so those are some of the presentations or symptoms of acute diverticulitis. Okay. Dinadiagnose namin to ng mga doktor gamit ang imaging studies. So, maaring x-ray, maaring ultrasound, CT scan, MRI, ang gamitin. Ang gold standard is still the CT scan. No? So, lahat sila may kanya-kanyang bentahe, pero yung pinaka recommendation is still the CT scan. Ang colonoscopy at sigmoidoscopy, ito po ay pag naglagay ka ng probe, no, through your colon,
na may camera sa dulo at nakikita. Katulad ng pictures na pinakita natin kanina, nakuhanan doon sa loob ng colon. Pag ginawa mo yan, colonoscopy and sigmoidoscopy, nire-recommend, no? Hindi muna natin siya gagawin habang acute pa o habang ongoing yung inflammation doon sa colon nyo, no? So, you avoid it when acute diverticulitis is suspected dahil may risk na magkaroon ng perforation o pagpunit dahil syempre magayon mas sensitive, no? Kapag nasundot ng probe, baka magkaroon ng punit or sugat. So, ginagawa lang to after approximately 6 weeks pag medyo humupa na yung inflammation, and you do this to rule out the presence of other more serious diseases like cancer or inflammatory bowel disease, no? Maaari nang magkaroon ng biopsy nung area kung kinakailangan. Pero habang acute pa o habang ongoing yung inflammation, hindi muna siya ginagawa. Oops, okay. So, treatment for uncomplicated acute diverticulitis, syempre antibiotics will be first, no? Kasi nga kadalasan may kaakibat na infection yan, and one of the antibiotics listed would be your rifaximin. Maari din po itong mesalazine or also known as mesalamine, no, non-steroidal drug din po yan that brings down inflammation. Maari din daw po nating i-modify yung diet, no? So, for uncomplicated, kahit fluid diet, no? So, puro fluids muna ang ipatitake sa patient. Tapos, syempre, yung mga bawal, maaari natin tanggalin. And then, sinasabi na baka maaring ibigay ang probiotics and prebiotics at this stage. Okay, so we will talk more about that later. Pag uncomplicated, acute diverticulitis. Ngayon, kapag medyo naging complicated na, hindi ko napalitan yung slide, no? So, maaring kailanganin ng hospitalization. So, in-hospital na yung mga patients kapag medyo complicated na. Ito'y especially if hindi na nila kayang uminom ng gamot at liquids, no? Kapag sumasakit, kumikirot lalo or nasusuka. Okay, kapag may mga ibang mas malalalang sakit na kasabay nitong diverticulitis, ino-hospital na rin sila. Pag sobrang tindi ng kirot na kailangan na ng narcotic analgesia o mas matapang-tapang na pain relievers, kapag yung mga simptomas ay hindi nag-improve kahit may binibigay na tayong outpatient therapy, and of course, yun na nga, pag complicated yung diverticulitis. Okay, the complications will include yung abscess, no, yung magkakaroon ng punong-puno ng nana, yung iyong outpouching, or maaari din magkaroon ng peritonitis kapag kumalat na yung nana nito dito sa buong abdomen, no. So, yun, that's a complication. Maaari din pong magkaroon ng bowel obstruction. So, magkakaroon na ng pagbabara doon sa ating colon. Maaari din po magkaroon ng fistula formation. So, ibig sabihin, magkakaroon ng abnormal communication between your colon and siguro adjacent organs or doon sa abdomen, magkakabutas at communication na siya. At lastly, ang common pagdurugo. Maaring magdugo po ito, no? Okay, so kapag complicated naman, these are the usual treatments. So, ang antibiotics, kailangan yung pinadadaan na sa ugat, no? IV antibiotics. This time, we recommend bowel rest. Hindi muna sila pakakainin or paiinumin. Lahat ay padadaanin muna sa ugat. In the meantime, syempre analgesia pa rin, no? Mas matapang-tapang na pain relievers. Maaring kailanganin ng percutaneous drainage or i-drain kung ano man ang namumuong mga nana doon. At syempre, maaari din pong maging involved ang surgery kung saan yung segment, kung nasaan ang mga diverticula ay ginugupit o pinuputol, no? Okay. So, tinatayang mga 25% of patients who have diverticulitis will have a recurrence, no? So, 25% will have more than one attack. So, maaring umulit ito. An old study noong 1969 by Parks et al. Said na recurrence was more virulent, so mas matindi siya, and this led to the recommendation for elective resection after the second episode. So,
nung time na yon nire-recommend na kailanganing operahin, no? So after the second episode in those who are greater than 50 years of age and after the first episode in younger patients. Kaya lang, naglaon, no? Kalaunan, ang mga data sinabi, wala namang nakitang worse prognosis kapag may recurrence. Yung American Society of Colon and Rectal Surgeons, presently, ang decision nila for elective resection is on a case-to-case basis. So, hindi na siya dekahon na kada magkaroon ng recurrence, ganyan, kailangan ng operahan, no? So, it's still a case-to-case basis evaluation. Okay, tayo sa ating mga manonood, no? For the lay people, anong practical tips para ito'y maiwasan? So una, diet modification nga, gaya ng nabanggit nung una, mas maiging tawag dito, ang ating diets will be those of high fiber, no? Kailangan high fiber, tapos less in carbohydrates, less processed food. So ito namang mga recommendations na ito, good for hindi lang sa pag-iwas ng diverticulosis or diverticulitis. No? Okay din yan, pangkalahatang kabutihan naman sa katawan ang idudulot niyan. No? Nung araw, sinabi i-avoid daw ang seeds and nuts kasi itong mga maliliit na particles na ito, maaring barahan daw yung mga diverticula. Kaya lang, kalaunan nga, later on, no, this was shown not to be backed by evidence. So, hindi na po yan nire-recommend gayon. Okay? So, another practical tip is to increase the oral fluid intake. Yun na nga, para mas maganda yung transit ng stool sa ating colon, no? Okay, so to observe regular bowel habits, iwasang maging constipated para hindi tumaas ang intracolonic pressure. And of course, consult with your doctor if you feel like you may have diverticular disease. Yung mga nabanggit nating mga symptoms kanina, pag palagay nyo meron kayo nun, approach natin yung ating mga doctors. Baka sakaling tayo ay ma-evaluate ng mas maigi, mas malaman natin kung ito nga ba talaga ang sakit natin. Kasi nga marami rin pong ibang differential diagnosis o mga maaring ibang causes ng ating symptoms. And then lastly, sinasabi baka daw makabuti ang paggamit ng probiotics. Okay, so ang probiotics naman ay over the counter at wala namang mawawala if we do. Okay, so we have a bit of evidence on this. So, sinasabing ang probiotics in diverticular disease may help reduce intestinal inflammation and prevent recurrence. So, yun nga lang, ang ebidensya hindi pa ganun ka robust or kadami, no? Para talagang maging strong recommendation. Pero wala namang mawawala if gawin natin, no? So, ang probiotics, ang ginagawa niya ay it restores the healthy balance of gut bacteria. Sabi nga natin, no, kailangan balansyado ang good at ang bad. At bukod doon, ang probiotics natin, no, which are microorganisms, no, that inhabit our gut. Yung mga microorganisms na yun, maaring mag-produce ng immunologic factors, ng mga substances sa body natin that by themselves will help prevent infection. Okay? Tapos, pangatlo, yung probiotics, especially daw yung mga bifidobacterium at lactobacillus na strains, ay ginagamit para ma-restore yung microbiome matapos natin gumamit ng antibiotics. Kasi yung antibiotics maaring ma-wipe out yung population ng mikrobyo sa ating gut. No? Yung good and bad bacteria, baka ma-wipe out niya. So kapag gumamit po tayo nitong bifidobacterium, lactobacillus at other probiotics, we may restore the healthy microbiome. Okay? So, yung mga iba pong studies nakita, no, yung mga patients na may diverticular disease, nung ginawan sila ng fecal transplant, ibig sabihin yung dumi galing sa isang healthy subject nilagay sa kanila, nagkaroon ng improvement, no? Tapos, antibiotics and probiotics, pareho silang nakaka-reduce ng symptoms
at nakaka-affect ng inflammatory markers at nag-change ng levels of gut bacteria, ibig sabihin po ng lahat ng mga ginawa nilang attempts in treating diverticular disease na ito is that it's largely microbiota driven, no? Kasi nga gumana tong mga to eh. So baka daw malaki ang kinalaman ng microbiota sa sakit na ito. Okay, ito pong pangalawa na sabi ko na kanina, yun na nga, there are changes in gut microbiota composition in patients who develop diverticulitis versus the healthy subject. So nag-iiba yung composition, no? Mas marami ang kanilang pro-inflammatory bacteria o yung bad bacteria at mas konti yung bacteria nila with anti-inflammatory activity or yung good, no? So nung kinompare yung mga may diverticulitis versus healthy subjects, yun na nga, tagilid yung kanilang balance ng good and bad bacteria. At dahil doon, kasi nga pro-inflammatory yung bacteria na yon, this will lead to mucosal inflammation o yung pinaka wall or pinaka yun na nga, wall nung ating colon na mamaga. So which will lead to a greater likelihood of diverticulitis. From the 2015 guidelines from the AGA, it stressed di umano yung importance of inflammation over infection in acute diverticulitis. So that's why malamang meron nga talaga siyang benepisyo. Okay, so itong strain na to, yung Lactobacillus reuteri or yung Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 strain, sinasabi na pag binigay mo siya at 5 times 10 to the 8 colony forming units for 10 days, it might help manage acute uncomplicated diverticulitis and reduce hospitalization periods in adults admitted to the emergency room. Okay, so yan, this is the first study done in 2019, no? So published in the International Journal of Colorectal Disease. So kumuha sila ng 88 adult patients na may diverticulitis. So kalahati nito, 44, binigyan ng antibiotics, ciprofloxacin with metronidazole at probiotic. Yung isang kalahati, antibiotics lang, tapos matched placebo. No? So gamot na walang bisa, nakamuka ng probiotic, no? Para ipag-compare yung dalawa. Ang mineasure nilang outcomes, yung pain scale grade, no? Yung grade ng kirot, and yung inflammatory markers na tinatawag na CRP, no? Isa siyang substance na tumataas sa dugo pag tayo ay may inflammation. Okay, tapos sila ay binigyan nito for 1 week plus 10 days on the probiotic. At ito yung resulta. No, nung kinompare nila at days 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7, at 1 to 10, nakalista naman dito, for example, no, sa 1 to 3, bumaba ng 4.5 points yung pain scale ng mga pasyente may probiotic versus 2.36 lang doon sa walang probiotic. Sa day 1 to 5, ganun din, no? 6.6 na yung ibinaba versus 4.4 lang doon sa walang probiotic. And so on so forth, lahat sila nakita na statistically significant kasing p-value is less than 0.0001. Okay, yung CRP values din, yung substance nga sa blood, no, nakita na between admission and after 3 days, bumaba siya ng 45.3 milligrams per liter doon sa mga nabigyan ng probiotic and 27.49 lang doon sa hindi nabigyan, and both were statistically significant. So, sinasabi nitong study na to that yung L. reuteri strain nga significantly reduced abdominal pain and inflammatory markers compared with placebo, and it also resulted in a shorter period of hospitalization. Okay. Isa pa pong study, ito naman, Limosilactobacillus reuteri, yun din yung ginamit, pero this is more recent, no? Na-published in the European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 119 patients naman. 61 of them were given IV fluids, bowel rest, and probiotic. Yung 58, IV fluids and bowel rest lang, tapos placebo. Okay, so pain scale din yung mineasure, and CRP and calprotectin, which are both inflammatory markers, at binigay itong mga to for 10 days. Nung kinompare, okay, so both groups showed a decrease in your pain score from 7 at enrollment, tapos minus 4 points after 3 days, so 3 na. Okay, tapos after 72 hours or after 3 days, bumaba yung CRP value
58.8% sa probiotic group versus 40% dun sa isang group. Calprotectin bumaba din 17% versus 10.6 and both were statistically significant. Bumaba din yung hospitalization time, no? 75.5 hours hospitalization versus 83.5 in the placebo group. So again, nakita na nakabuti rin po ang probiotics dito sa study na to, done in 2022. Okay? Ngayon, mas malaking studies na ginawa, no? Systematic review. So March 2016 to in the Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. So 11 studies, pinagsama-sama yung resulta for a total of 764 patients. Iba-iba nga lang yung ginawang interventions and comparators, no? So iba-ibang strains, yung iba may kasamang antibiotic or anti-inflammatory agents, yung iba naman high fiber diet, etc. So dahil iba-iba yung interventions and comparators, variable din siya. Yung outcomes, iba-iba rin yung mineasure. So occurrence rate, reduction of symptoms, yung iba recurrence of abdominal symptoms, etc. Kaya siya systematic review lang imbis na meta-analysis. And the treatment duration also varied from 1 to 24 months. Yung conclusion, yun na nga, high quality data on the efficacy of probiotics in diverticular disease are scant. No? So yung available data did not permit them to make any conclusions kasi nga medyo hindi masyadong cohesive yung mga ginamit na studies. And further investigation is recommended. A similar systematic review with meta-analysis was also done, mas recent ito, 2025, published in the Journal of Clinical Medicine. So 13 studies for a total of 1,493 patients overall. Interventions and comparators were also variable, iba-iba yung durations, iba-iba ng therapy. Iba-iba rin yung outcomes na mineasure. Okay, so as enumerated down below. Okay, and then so ang naging results, una, sinabi probiotic therapy was associated with improvement in abdominal pain. Ang bloating din demonstrated a small trend towards improvement pero hindi statistically significant. All of the studies done showed reductions in your CRP following probiotic therapy. Kaya lang, again, kinulang pagdating sa statistical analysis, no, ng statistical significance. And then, long-term outcomes from 2 of the RCTs included showed a reduced risk of recurrence with multi-strain and longer duration regimens appearing more beneficial. So, ang conclusion lang nila, no, multi-strain formulations administered over longer durations may help improve symptoms and reduce inflammatory activity. However, they also recommend that they do larger high-quality randomized trials kasi parang hilaw pa yung ebidensya, no, kulang pa. Okay, so for their AGA guidelines 2015, ang tanong, should probiotics rather than placebo be used in patients with a history of acute, uncomplicated diverticulitis? So, the AGA suggests against the use of probiotics. No? So, but this is a conditional recommendation kasi nga yung evidence hindi pa ganun ka-robust or ganun katindi. No? So, yun. Ibig sabihin, pwede pa sila mag-iba ng isip. No? So, due to the very low quality of evidence and current uncertainties, etc., the AGA suggests against the routine use of probiotics pending further study. So, hindi naman siya strongly against, no, but it's a conditional recommendation, no, upon emergence of newer data, maaring mag-iba ang recommendation. Okay, so perhaps there are new data that I'm unaware of. Maybe Dr. Tan could shed a light on this later. Okay, so diverticular disease for our summary, no? So diverticular disease encompasses your diverticulosis and diverticulitis. Diverticulosis is common and usually or most often asymptomatic. Pag may symptoms man siya, mild lang naman. Diverticulitis is an infection or an inflammation of diverticula
or diverticulum, and this may require hospitalization and invasive therapeutic modalities, and you may have complications like bleeding. And then, yun na nga, binigay natin yung mga practical tips that what we can do. And also, we may entertain the use of probiotics in its management, even um, kahit hindi pa to very strongly recommended, no? Maari naman siyang ibigay kasi this is over the counter at wala namang harm talaga. Okay, so I guess that's it, no? Having with that, I end this very short talk on the basics, no? So for further questions, sana inipon niyo ang inyong mga tanong. Maari natin siyang i-address later during our Q&A. So thank you everyone, and I'll see you sa Q&A. Okay, salamat Dr. Lau for that. Hello, Doctor. Hi. Salamat for that very comprehensive lecture. Marami Ako din yun. natutunan sa diverticular disease, no? Para kang Yes. expert talaga, no? Thank you. So, Ano lang yun, ma'am, okay, very basic lang. So, Yeah, yun na nga, very as mentioned, mas maigi na tayo ay kumuha ng expert in the Yes. para Very mas comprehensive. ma-update Pero, okay, sa Q&A, yun ang ating expert ang tanungin. Sige, Yan, introduce So, mo I na. hope our viewers at mga ka-followers ay nag-send in at nag-ipon ng kanilang mga questions. Okay, for our tech team, Sir Long, paki-flash na po yung yung CV. Okay, so with us today, we are very fortunate to have with us Dr. Michael Alec Tan. He is an internist, an internal medicine specialist, specializing in gastroenterology as well as advanced therapeutic endoscopy. So he finished his Doctor of Medicine from the University of Santo Tomas, his internal medicine residency at the Manila Doctors Hospital, and his gastroenterology fellowship at the same institution. So doon po kami nagkasama ni Dr. Tan, no? At si Dr. Castillo ay aming mentor din doon. Okay, so Dr. Tan is currently affiliated with the following institutions: Manila Doctors Hospital, Our Lady of Lourdes Hospital, St. Luke's Medical Center, Quezon City, De Los Santos Medical Center, and Providence Hospital, also in Quezon City. At marami pa pong ibang institutions na hindi na nagkasya. Okay, so let's all welcome Dr. Michael Alec Tan. Dr. Alec, hello. Hello. Good Ayan. morning, everyone. So it's nice to be here. Hello po. So do you have So diverticulitis medyo naging headline siya recently, no? Because of what happened to the president. So So yun lang pinaka-basic muna, diverticulosis versus diverticulitis. Pag sinabing diverticulosis, ano siya, outpouching or bulsa-bulsa sa bituka. So, nandyan siya, we'll just aim na hindi siya lumala at hindi siya magkaroon ng complications. Ang diverticulitis naman, pag anything naman sa medical terms, pag may itis sa dulo, ibig sabihin, namamaga siya. So, pag diverticulitis, so namamaga yung bituka, ay yung part na yun, yung parte na nakausli, yun yung namamaga. Yung mga bulsa-bulsa. So, yun, kaya siya diverticulitis. So, iba-iba naman siya. May, yung pinaka-mild, yun lang namamaga yung area na yun. Pero, yung medyo malala na end naman ng spectrum, hindi lang siya namamaga. Minsan may naiipon na nana, or minsan talagang nabubutas na yung bituka. So, yan yung pinaka-malala talaga. So, ayun. So, hindi naman lahat ng pag sinabing diverticulitis talagang sobrang lala na. May spectrum din. Okay? So, may mga tanong po ba? May mga questions po ba kayo, Doc Becky? Ayan, salamat Dr. Alec Tan for joining us at short notice, no? Salamat. Anyway, sigurado maraming tanong. Meron akong konting tanong, Isa, totoo ba na foods to avoid yung mga nuts, mga peanuts, kasi sila malilito, baka bumara, no? Second, pwede ba siyang ma-cure o ma-resolve, no? Through lifestyle changes, kasi sinabi nga ni Dr. Ola, yung mga low fiber diet, walang exercise, may risk factor, no? So, halimbawa, nag-lifestyle changes ka, pwede ba siyang
ma-resolve o ma-cure yung diverticulosis. Yun na muna ang dalawa. Thank you. Okay. So dun sa unang tanong niyo po, yung tungkol sa nuts, napatunayan na po na hindi siya nagiging dahilan ng diverticulitis. So napatunayan na po yun sa mga pag-aaral dati pa. So wala na po yun. Okay lang po kumain ng nuts, okay lang po kumain ng mani pag may diverticulosis diverticulosis. Okay. Tapos, yung pangalawa, kung pwede ba siyang mawala. So, sa karamihan naman ng mga cases, hindi siya yung reversible talaga. So, once may diverticulosis ka, nandyan yan. So, ang target natin or aim natin para sa lifestyle changes saka sa lahat ng pag-iingat ay una, hindi lumala yung diverticulosis, hindi siya dumami, hindi siya lumaki. Siyempre, mas madami siya, mas malaki, mas marami yung chance magkaroon ng komplikasyon. Pangalawa, talagang iwasan, pag nag-iingat tayo, mas mababa yung chance magkaroon ng komplikasyon. So yung mga komplikasyon ng diverticulosis, kasama dito yung pagdudugo, kasi bulsa siya eh. So, mas manipis siya kumpara dun sa normal na bituka. So mabilis siyang magdugo, tsaka pag namaga siya, talagang yun, isang komplikasyon yun, pwede magkaroon ng dagdag na problema. So yung purpose ng lifestyle changes at lahat ng pag-iingat natin para maiwasan yung mga yun. Teka lang, Dr. Lab, dagdag ko na lang. Go ahead, ma'am. Ano pwede gawin to prevent? Meron bang kailangan gawin to prevent itong diverticulosis, no? O yung diverticulitis. So, meron bang dapat gawin para ma-prevent? Maiwasan. Syempre yung genetics, tsaka edad, hindi na natin mababago yan. Pero sa lifestyle natin, iwasan natin yung umire, yung tumambay sa CR na matagal, pag dumudubi, yung iniiri talaga, pinipilit, yun yung isa sa mga dapat iwasan natin. So para matulungan yung bituka natin, mas maigi na kakain ng mas fiber, high in fiber, so prutas, gulay, tsaka kailangan sabayan siya ng maraming fluids. Kasi yung fluids, yan yung hinahatak, ina-absorb ng fiber para medyo maging mas madulas yung fiber, lilinisin niya yung bituka mo. Parang tutulong siya para mas madulas, mas madaling ilabas. So, Doc Alec, does it mean na if you use yung mga parang mild laxative agents, like for example, magnesium, mas makakabuti ba kaya yun? Pwede rin naman. Yun, pwede rin naman kung talagang hindi kaya ng fiber diet tsaka fluids, makakatulong din naman. May every now and then, kung kailangan talaga ng laxative, pwede rin namang uminom nun. Pero mas maganda din magkonsulta muna sa doktor para ma-check natin. Uy, nawala. Kahirap. Baka kasi Ibang problema. Correct. Hello? Yung mga, yes, Hello? Dr. Alec. Ayan. So, Yan po. yung mga nalista Yan, natin okay. na mga differentials, baka yung pain na yon hindi pala because of diverticulosis or diverticulitis. Baka, di ba, baka iba pala yung cause. So, of course, it will really help to consult your doctors first. Dahil sagot ka ni Doc. Ayan, we have a question from our online audience from Ma'am Natasha Claudia Bautista. Hello, Ma'am Tash. If you're diagnosed with IBD or irritable bowel disease, are you at higher risk for diverticular disease? Thank you po for your question, Ma'am Tash. Okay, thank you for that question. So, ito, linawin ko lang din ha. Pag sinabing IBD, ibig sabihin nun, inflammatory bowel disease. Iba yun sa iba yun sa irritable bowel syndrome. So, yung irritable bowel syndrome, yan yung may dalawang klase niyan. May IBS-C or constipated, may IBS-D na diarrhea.
So, depende yan kung ano yung meron ka. Okay? So, irritable bowel syndrome, na-check ka na't lahat, walang ibang mahanap na mukhang irritable bowel syndrome talaga yung problem. Pag yun, kung constipation yung meron ka, most likely, mas mataas yung risk mo na magkaroon ng diverticulosis. Or kung meron ka man, mas mataas yung risk na medyo lumala. So, yun, kailangan ayusin yun, yung constipation na yun. Kung diarrhea, less likely, pero kung ere ka naman ng ere, pwede rin maging dahilan ng pagkakaroon ng diverticulosis. Okay, yung inflammatory bowel disease, medyo separate, na yun. Ibang topic na yan. Okay? So, ibang problem yan. Talagang maga yung buong bituka mo na, or baga yung mga parts ng bituka na hindi related sa diverticulitis. Yeah. Thank you for the clarification, Dr. Alec. Isa pang question, ang presence ba of diverticulitis or diverticulosis, diverticulitis, does it put you at a higher risk for developing colonic cancers in the future? Yun naman, hindi, pero minsan kasi yung colon cancer, parang yun naman nagiging, kumbaga, di ba, pag may colon cancer, baka kasi yung nakita sa CT scan na diverticulitis, baka colon cancer yun na na-miss. Kaya mas maganda na after ng pagkatapos mawala yung pamamaga ng bituka, pagkatapos maayos yun, na pag may diverticulitis ka, mas maigi na mag-colonoscopy. Siyempre, kailangan mo muna mawala yung pamamaga, ha? So, yun. Mas maigi ma-check yun, masigurado na walang ibang problema. Okay, thank you. We have another question from Ma'am Joylen Bernal Pagtama. Thank you, Ma'am Joy. Ano po yung mga do's and don'ts para makaiwas po sa ganitong klaseng sakit? Thank you for your question. Thank you. So, do's and don'ts. So, mas magandang gawin nyo para maiwasan to ay dagdagan yung fiber sa diet, prutas, gulay, tapos dagdagan yung fluids. Okay? Tapos, kailangan mas regular yung pagdumi. Yun. Kailangan swabe lang yung pagdumi. Yun yung target natin. Para swabe lang. Lalabas lang. Basta ganun. Basta hindi Walang mo kailangan straining, mag-strain. walang- Oo. Walang straining, walang pag-ere. Yung pag-ere, yun naman yung wag na wag niyong gawin. Kasi yun yung nakakalala ng diverticulosis. Okay? Iwasan yung pag-ere, yung tatambay sa CR na 1 oras, nagsi-cellphone, iwasan yung ganun, ha? Yung sinasabi kailangan masaid. Gusto kong masaid, sasaidin ko to, parang ganun. So, dapat hindi Walang ganun dapat. Oo. Okay. Dr. Alec, in your practice, I know, as I mentioned kanina, it's not been strongly recommended yet. Pero have you tried or meron po bang nakitang benefit in your practice in using probiotics in these cases? Regarding probiotics, sa latest guidelines kasi ng American Society ng Gastroenterology, hindi pa siya nire-recommend yung probiotics at the moment. Although may studies, medyo mixed yung results. Some are very positive, some not so positive, some medyo inconclusive. So, at the moment, hindi siya kasama sa guidelines. Pero ultimately, guidelines are there to guide. So, it would be better to consult your doctor kasi case-to-case basis din yan. Kasi kung anong gumana dito sa isang patient, minsan, hindi masyadong gagana dun sa iba. So, it would be best to talk to your doctor and then discuss these things individually. Kasi case-to-case basis talaga siya. So, as of now, yun lang. Ang masasabi ko lang regarding probiotics, at this point, hindi pa enough yung evidence niya when it comes to pagdating sa diverticulitis. Yun lang. Okay. Doc Becky, any other question? Yeah, I have 2 questions, Dr. Alec. First is,
How do you diagnose diverticulitis without a CT scan? Pwede bang walang CT scan? O pwede bang CT scan lang na walang IV contrast, no? O mayroong ibang test na pwedeng gawin na hindi less expensive if ever. Second is, ano bang red flags sa diverticulitis? Sige. Napupunta ka na ng Okay, hospital. regarding the first question, so diverticulitis, we can do it clinically pa rin, basic clinical diagnosis. So usual symptoms would involve abdominal pain. Most common, kino-consider siya pag mayroong pain dun sa left lower quadrant, dito sa left side. Tapos, pag kasama may lagnat, abdominal pain, yun yung usual. Yun yung usual symptoms. So, dun ka magsususpect na mayroong diverticulitis. And then, kung babae yung patient na may risk din for UTI, you can rule that out. Check mo yung urinalysis and siguro CBC na rin just to check kung merong ongoing infection. So, kung negative yung urinalysis, mukhang may ongoing infection. So, the chances na diverticulitis yon, tapos elderly yung patient, medyo nandun yung, tapos on physical examination, medyo tender yung area na yon or masakit pag pinipindot. Yun yung isang most likely na diagnosis. So clinically, yun. Pero better kung CT scan, at least age, mas magandang ma-CT scan kahit plain. Plain CT scan would suffice in most cases. Makikita pa rin naman doon kung merong pamamaga doon sa bituka. Okay? Yun lang hinahanap natin kung may pamamaga. Dr. Alec, how about yung mention ni Dr. Becky, yung red flags? Red flags ba? Red flags, sorry. Ka na. Maalarma ka na. Takbo ka na. Oo. Takbo ka na sa ospital. Kasi pag pinabayaan mo ng diverticulitis, let's say tiniis mo ng ilang araw, naglalagnat ka na, ganun, pwede kasing maging yung infection doon, yung pamamaga, pwede kasing kumalat yung infection sa katawan. So, pagbagsak yung blood pressure mo, hinang-hina ka na, ay talagang tumakbo ka ng hospital. Okay? Or, kung may active bleeding, yung fresh blood talaga, tas marami-rami, medyo malarma ka na rin. Punta ka na talagang hospital. Pero better sana, like karamihan naman ng mga sakit na nadadiagnose natin, mas maigi na mas maaga pumunta para hindi pa siya ganun kalala. Hindi natin kailangang habulin ng sobrang hindi tayo maghahabol sa pag-manage. Kasi kung mas malala, mas mahirap habulin kasi yung management. For example, kung diverticulitis, nagsisimula pa lang siya, hindi mo pinapansin, kung lumala siya, nagkaroon siya ng parang nana na naipon sa loob, or worse, sobrang namaga talaga siya at nabutas yung bituka mo, mas pangit yun. Mas mahirap gamutin, mas mahirap pagalingin yung mga ganon. Dr. Alec, in your practice, pag gumagawa ka ng colonoscopy, no? Or madalas ka bang nakakita incidentally ng ganyan, ng outpouchings or diverticulosis? Madalas din, marami ding meron, especially kung elderly yung patient. Yun talaga, age talagang... Pero hindi naman maga usually. Ano lang? Hindi naman. Okay. Hindi naman, kasi kung maga yan, bawal talaga. Ideally, kung meron symptoms na mukhang diverticulitis, papa-CT scan, kailangan masigurado na hindi. Kasi pag ginawa mo yung colonoscopy, tapos namamaga yung part na yun ng bituka, may talaga, mas mataas din yung risk kasi na mabutas yung bituka dahil maga eh. So, as much as possible, iniiwasan namin mag-procedure kung merong chance na diverticulitis. Diba, Doc? Hanginan mo siya, it's makalalo mo. Hahanginan, papalubuhin mo yung bituka konti. So,
lalong puputo. Nako. Okay. So, delikado. All right. And then also, I think one thing of question din doon sa slides ko is yung frequency of doing surgery for these cases. Hindi na masyadong nire-recommend, Dr. Tan, yung mga invasive or mga surgical management. Ano po? Sorry. Kung? Hindi na madalas ginagawa ang surgery or mga Ang surgery talagang last resort na yan. Kung sakaling may yung nabutas na at nag-leak na yung dumi mo sa tiyan, yun, talagang no choice. yun. Kaya dapat doon lang papasok yung surgery. Yung pag may naipon na nana, pwede pa yung i-drain through less invasive, yung mga interventional radio, pwede pa nila i-drain yon. So hindi automatic na kapag recurrent diverticulitis na paulit-ulit, hindi na automatic na inooperahan. Hindi. Kadalasan naman, as in majority of the time talaga, kaya naman ng gamot lang. Bowel rest, at saka antibiotics in most cases, tapos yun. Gumagaling sila. Okay. Sabi nga, wag daw tayo masyadong nervyosin. Sabi ng famous personality who has had this in the previous weeks. Okay, Dr. Becky, I think we have reached the end of our program. If you have any final messages, and also si Dr. Tan. Now, let's start with si Dr. Tan na lang muna. Yes. Any final words or take-home messages? Thank you for having me here. Regarding sa diverticulosis and diverticulitis, yung diverticulosis, in most cases, wala naman siyang nararamdaman. It's a benign condition. You don't have to worry kung meron kang diagnosis na ganon. You just have to take extra precautions regarding your lifestyle. So avoid straining at all costs. Iwas ka sa pag-ire. Tapos, increase your fruits, vegetables, and fluid intake. Okay? So, that's it. Healthy lifestyle can go a long way to avoid complications of diverticulitis and other diseases na rin. Okay. Thank you, Dr. you. Tan. Dr. Castillo, Dr. Becky. So, as Dr. Alec Tan has said, no, yung lagi natin na-emphasize yung prevention is better, cheaper than cure. No? So, Yes. hopefully, ma-minimize natin through healthy lifestyle. So, talagang bottom line is still healthy lifestyle. No? So, sinabi nga ni Dr. Tan, yung lifestyle natin, yung food, number one yung nutrition natin, dapat high fiber, fruits, vegetables, no? Tapos, exercise, mga increased fluid intake. So, ma-minimize natin. Hindi mo ma-prevent completely, pero ma-minimize natin yung magkaroon tayong diverticulosis, tapos diverticulitis, no? So, pwede nating ma-minimize, no? So, marami tayong natutunan. Maraming salamat, Dr. Alec Tan. Hopefully, we can invite you again, no? Ang dami namin nasagot na ng mga tanong namin. Sige po. So happy. Thank you so much. Salamat. Thank you, Dr. Tan. Thank you for having me. Pinaunlakan mo kami sa aming Yes. invitation to join our Q&A kahit medyo short notice rin Yes. ito. Kasi nga, we had to jump on the bandwagon habang Yes. mainit yung topic. Alright, so sa ating mga viewers, Sige you po. may see our episode on our YouTube channel and also on the Facebook page, Dr. R. Castillo, under Sagot Ka ni Doc. Again, this has been Dr. Rebecca Castillo and Dr. Mary Lauren Europa, together with our special guest for today, Dr. Michael Alec Tan. Sa susunod po ulit na week ay kayo po ay manood uli ng aming episode. Meron po kaming magandang topic na naman for next week. Again, thank you so much, everyone. Thank and you, happy Dr. weekend. Michael. Thank you. Doc Alec, thank you Hopefully, po. we can invite you again. Thank you. God bless. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa tubig or water or H2O. Ito ay inorganic compound composed of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Usually, it's a liquid form, sometimes solid, kagaya ng ice, or vapor or steam. It is usually tasteless, colorless, and transparent.
So, gano'n ba kalaga ang tubig? Itong mundo natin ay at least 70% ay tubig. No? Tapos majority niya ay sa ocean. 3% lang fresh water na. Pwede natin kunin. Ngayon sa human body, adult, ilang porsyento ba ang tubig? Napakataas po. At least, average 70%. No? So, 70 to 80% water po mula sa brain natin, sa puso, blood, kidneys, liver, lahat yan ay mayroon tubig. So, 70 to 80%, iba mga 20%, pero lahat kailangan ng tubig. So, ano po ba ang kahalagahan ng tubig at ang mga action ng tubig? Isa, tawag natin lubricant, no? Para yung mga joints natin mag-lubricate. Pangalawa, inibigit yung mga nutrients sa kinakain natin. Tapos, pangatlo, dadali na niya sa isa't ibang parte ng katawan. Mula sa ulo, paa. So, tinuturo niya, transport niya, and oxygen. Isa pa, pang-apat, ay yung mga toxic waste sa katawan, especially to the kidneys, it's the drive out niya, lalabas niya. No? At marami pa siyang function. Kapaganda rin ang skin, syempre, no? Pag we're hydrated. So, ganun ka-importante ang tubig sa katawan. May national findings na pwede kang walang pagkain, 1 month, pero ang tubig, hanggang approximately hanggang 1 week ka lang pwede mabuhay. So, ganun kagaga ang tubig sa atin. So, ano ba mga sintomas pag sinasabi ng kulang sa tubig? Pero huwag na po natin hintayin to. No? So, ang mga symptoms, isa, sakit ang ulo. Yung malimit yan, ano ang sakit ang ulo ko? So, isang pwede dahilan ay kulang tayo sa tubig. No? Pangalawa, nag-dry mouth. No? Dry ng mouth mo, dry ng lips ko. No? Kulang na tayo sa tubig. Minsan yung ihi natin. Kumukonti rin, pwede sign kulang tayo sa tubig. No? Tapos dry skin. No? Saka para tayo nanghihina. Ang ganda ang pakiramdam natin. At sa bata nga, tinatawag namin sunken fontanelle, sa ulo, at yung sunken eyeball. Pero huwag na po natin hintayin kasi pag gano'n po, dehydrated na tayo. So, ilang litro ba ng tubig ang kailangan per day? Pero depende din sa edad, sex, may mas mataas, activity mo, energetic, tapos kung masyadong mainit, kaya sa atin masyadong mainit, no? Nakakadagdag, dapat dadagdagan din natin yung ating intake ng fluid. So, ano bang mga liquid natin? So, kahit kung ano, pwedeng spring water, so natin, mineral water, or distilled water, pwede po basta pumahilis. No? Coconut water, pwede rin. No? So, na-avoid na po natin ang mga fruit juice kasi po malakas ang fluid. So, average, natin 2 to 3 liters a day, o 12 to 15 cups per day. So, minimum po yun, o average. So, depende nga sa activity nyo, pati sa age, no? Sa condition ng environment, pwede mas mataas. So, ano bang magandang schedule? Kanya-kanya schedule ng pagdating ng tubig, no? So, ang pwede pong gawin natin ay pag-ising sa umaga, minom na po tayo ng 1 or 2 glasses, no? Tapos, in between meals, 1 to 2 glasses, no? Kung ng mga 12 to 15 glasses a day po tayo. Sa gabi po, kung malapit na matulog, siyempre, iwasan na natin yung maraming tubig kasi magigising tayo pa rin. No? So, ganun po kahalaga ang tubig sa ating katawan. So, kailangan po tayo ay hydrated. So, araw-lalo po ngayong panahon natin na mainit. So, kahit hindi po mainit, kailangan natin yung ng maraming tubig everyday. Unless, sasabihin ng doktor na huwag masyado kasi masakit na puso. No? So, pagka okay tayo, ito po ay isa sa kailangan po natin so we can have a good health and well-being. One way to be healthy is to drink plenty of water. Maraming salamat po.